Ito, matagal na nare-request talaga sa akin to. Parang, King Crab, hindi. Wagyu, hindi. Ang matagal na nare-request ay chicken feet, pre. Yung chicken feet kasi, at least kung paano lutuin dito sa amin, kasi nagitinda nga kami ng manok, di ba? Pinapakuluan lang yan, tapos kakainin mo as is. Minsan, binubulalo ni Papa yan. Si Mama niluluto yan sa rice cooker overnight. Pero ngayon, hahanapan natin ng paraan yung chicken feet. Nga pala, no? Ito yung chicken feet na binili namin. Medyo kakaiba to, pare. Kasi ito ay... Di ba? Di ba? Boneless na, pare. May konti na lang siyang buto pero halos wala na rin. Ngayon, kung paano mag-boneless ng paa ng manok, hindi ko napapakita sa inyo kasi hindi ko alam kung willing ba kayong gawin yung bagay na yun. Mahirap din kasi siya. Hindi naman sa mahirap, kundi matrabaho. Basically, ang gagawin mo sa kanya, pakukuluan mo siya konti lang. Siguro mga 10 minutes para lang maluto pero hindi pa malambot. Split mo sa gitna, tatanggalin mo yung main na buto dito, tapos yung sa daliri, split mo rin, tanggalin mo, dito rin, dito rin. So, kaya hindi ko na pinakita. Kasi may nabibili na naman na boneless na chicken feet. Pre, angas. Bad trip Talo, panalo. Huwag mo. Talo. Teka lang, ano ba ginawa niya? Ano ginawa mo? Break, sir. Break. Nagdota ka. Hindi, sir. Sino gamit mo? Baratroom, sir. Baratroom. Ganda ng baratroom ko eh. Kaso? Sniper namin, nagpid eh. Sniper nyo, Oo. Ayaw sumama palagi, nagagangka. Ang gagawin kasi nito, Baratroom, charge! Punta na doon! Punta na doon! Punta na kayo! Pero, yun nga, may nabibili na naman kasing naka-boneless. Kung saan po namin nabili? Sa FB Market. Meron tayong isang recipe na ganun. Yung pinakamalapit sa normal. Meron tayong medyo kakaiba. At meron tayong, wow! Pwede ba yan? Yun. At yun ang unang-una nating gagawin ngayon, pare. Pero bago yan, ano ba ang meron sa paa ng manok? Bukod sa tae, syempre. Buhangin. Oo. Ay, buhangin yung paa ng manok nyo. Saan ba pinanganak sa Boracay? Pero, ang meron sa paa ng manok ay collagen, pare. Yun yung mga pinapahid ng jowa nyo sa mukha nila. Pero collagen, yung lagkit. Yun talaga ang main na feature ng paa ng manok, di ba? So, medyo magli-lean in tayo doon sa bagay na yun. Meron tinatawag ang mga Pranses na head cheese. Lagay nga ng picture ng head cheese dito. Ang head cheese ay hindi naman talaga cheese, kundi siya ay... Head. Head siya. Head siya, may head. Gawa talaga sa ulo ng baboy yan, par. Nagmumukha lang siyang cheese kasi nagiging bloke siya. Tsaka sinaserve siya sa mga charcuterie platter. Sorry, charcuterie. So, gagawa tayo ng ganun. Basically, ang head cheese ay ulo ng baboy. Parang ito yung version nila ng sisig, pre. Kung paano hindi mo sasayangan yung ulo ng baboy. So, Wala po, sir. Tumawa ka eh. Hindi nasamid po. Samid ka? Opo. Masuntokin ko yung ngalangala mo. Kukunin natin yung idea ng head cheese. Tapos, gagawin natin yun sa manok. Hindi na to head cheese. Pit cheese na to, pre. Parang pani yan. Amoy cheese. Alam mo yung parmesan cheese na inahaw. Totoo ba yun? Kasi banter lang yun eh. Totoo bang mabaho yung pani yan? Naramdaman niya yun sa Netherlands. Ay, kala ko cheese rin din. So basically, meron tayong mga overcooked na karne at kung ano-ano pang parts. Tapos, meron tayong stock na very rich in collagen at bubuin natin sila parang bloke, di ba? Mahirap ipaliwanag pero papakita ko nila sa inyo kung paano gawin yon. Tubig, pre, sa pressure cooker. Pakuluin natin yan. Lagay natin yung paa ng manok natin, na again, boneless na. Tapos meron tayo ditong boneless hita. Kailangan lang ng karne. So ito yung ginamit natin. Kaya hita, kasi ma-collagen dito, mag-aambag din to ng collagen and gelatin dun sa ano natin, sa sabaw natin. Asin. Tapos, lalagay tayo ng aromatics dyan. Ang problema namin, wala kaming cheesecloth, wala kaming katsa. Hindi pwede kasing kasama yung mga sibuyas, celery dyan. May susubukan lang ako. Strainer, di ba? Gaya natin sa gitna. Kasi, pwede yun namang isama dyan. Pero, ang hirap himay-himayin mamaya. Ihihiwalay mo pa yung mga karos, mga celery. Lagay na lang natin dyan, di ba? Tama. Ewan ko, kung gagana to. Pag may nakakitang Pranses dito. Sakaba! Gagalit siya mga yun. Hindi ko alam eh. Nakikita ko lang yun eh. Dahil flavor lang naman ang gusto natin dyan. Hindi na kailangan maganda yung pagkakachop. Importante malinis. So, celery. Gawin natin doon sa gitna. Carrots. Sibuyas. Eto sibuyas, sama nyo na yung balat. Nakita ko yung Pranses sa YouTube. Sinama yung balat eh. Pag Pranses, pwede. Tayo, bawal. Oo. Ipe-pressure lang natin to. Yan, hanggang lumambot siya. Ganon, di ba? So, medyo matagal talaga to. So, habang niluluto yan, doon na tayo sa ating susunod na dish at yun ay siguro yung isang pakuluin na rin. Di ba? Gagawa tayo ng chicken feet pares.
Ang next natin ay yung ating paa ng manok, pares. Kung bakit namin naisip to, kasi mag-iisip ka ng braised dish na hindi adobo para sa agad ang papasok sa isip mo. Pero sa higit doon, nauso kasi yung kinainan natin way back 2020. Kinainan ko lang pala yung pares tour. Ang konti, ayan Sobrang lambot ng karne. And naisip ko, dahil nga ma-collagen to, siguro baka pwede ng replacement ang paa ng manok sa tendo ng baka kasi actually di ko alam kung ano bang mas mahal sa dalawa. Hindi ako sure, pero I'm willing to bet mas madaling humanap ng paa ng manok kaysa sa tendo ng baka, yung muscle, yung litid na kung tawagin nila. Baka mas madaling hanapin 'yon, di ba? So gawin na natin to. Paa ng manok na boneless na. Pwede yung gawin to sa sa hindi boneless na. Dito at least itong recipe na to. Pwede yung gamitin yung hindi boneless sa paa ng manok. Pero dun sa isa, I'm guessing kailangan talaga boneless. Or kapag lumambot, pwede yung himayin. Wala namang problema doon. Straight up lang to, pre. Meron tayong tubig dito. Ano to pressure cooker to na electric. Ngayon natin dyan. Ang paa, nung nagbebenta ako dati sa palengke, kung di ako nagkakamali, 150 per kilo. Nag-aagawan yan. Kasi may katiyan kami ng manok sa palengke, di ba? Isa kami sa mga nagsusupply doon sa mga nagtitinda lang ng manok doon. So sa amin humahango ng paa. Aba pucha, inaway pa kami nung kabilang tindahan namin. Oo, inaway. Kasi ayaw ko daw siyang bigyan ng paa ng manok kasi ipapasa ko sa kanila yan 100 o 110 per kilo. Tapos sobrang bilis mabenta ng paa ng manok kasi kukunti lang talaga yan. Napapatungan nila ng 40 per kilo. Ang bilis nga naman ng kita doon. It's very fast. Diba? Sibuyas. Basic na basic lang naman to Pero si mama dito, pre, madalas siya, di ba, may lagi kami paa ng manok din. Yung nakakulo lang na paa ng manok. Sarap pa sa umaga, no? Agahan mo, paa ng manok. Sarap. Hindi sarcastic yun, ha? Totoo yun. Kaya natin dyan. Tapos, bawang, wala nang gisa-gisa. Lagay mo lahat yan dyan. Tapos, sibot. Optional lang yung sibot. Kung ano yung sibot, hindi ko talaga masyado naiintindihan. Sabi nga ni Albi, ano ba yan? Sabi ko, parang kahoy Ito, buksan ko, pakita ko sa inyo. Halo-halo siya Pero ito yung majority niya. Parang kahoy. Na wala naman siyang particular na amoy. Parang makagatin mo. Sige. Walang lasa Nguyain mo. Sabay tayo mamamatay. Nguyain mo. Hindi, yan. Yung marami para kumata. Nguyain mo. Isama mo yan. Hindi, yan. Yung mas makapal. Nguyain mo talaga. As in, sasipsipin mo. May kakatas na matamis. Ang putang itsura talaga yan, no? Lasa siyang kahoy ng Magnum. Alam mo yun? Bakit Magnum? Yung popsicles. Tapos eto, para siyang truffles, pag tinignan mo, di ba? Eto may particular na amoy. Ay, ito nga. Di ba? May particular na amoy. Ano ba talaga ang sibot? Tapos isa pa, eto dahon ng laurel lang ata to, hindi ko alam. O baka nanawalis lang to. Tapos eto, hindi ko alam parang wolfberries ata to. Tikman ko Hindi ko alam. Pero may lasa siya, di ba? So kung ano man siya, lagay na natin yan dyan. Nagbibigay ng kakaibang lasa yan Tapos syempre, ang magpapapare sa pares ay star anise. Sa star anise, piliin nyo yung mas malalaki. Kasi pag yan nakagat nyo, hindi masarap yan. Dati pamintang buo nilalagay ko. Pero durog na lang. Kasi makakagat mo pa yan Ako walang problema. Yung isa lang dyan, arte. Oo. Grabe ka naman, George. Grabe naman. Ako ba yun? Parang hindi ako yun. Ikaw yun, George. Hindi ko nalalagyan ng dahon ng laurel. Kasi parang may siguro dahon ng laurel yun. O dahon ng, hindi ko alam, kamyas ata, hindi ko alam. Pero ang gusto ko ilagay lagi sa pares ko ay cinnamon stick. Kagatin mo, para stick Totoo ba? Nakakamatay daw ang cinnamon. Pag sinaksak kita sa mata, tapos kinaukaw ko doon, hanggang malusa utak mo, mamamatay ka talaga doon. Diba? Very balita ako nakita na may namatay daw dahil sa pagkain ng... Cinnamon challenge yun, yung powder. Yung powder. Kaya pag sinunto kita, tapos may cinnamon ako dyan sa loob. Siyempre, oyot. Anak ni Big. Siyempre, Nor. Chicken powder. Diba? Kasi chicken feet yun. Tama. Wala naman siguro magre-reklamo ngayon, diba? Tapos ito optional, oyster sauce. Ang gamit namin ay Nor oyster sauce. Pare. Konti lang. Parang wala tayong brown sugar. Kaya nga naubos kasi nagkape ka. White sugar na lang, pero kung may brown sugar kayo, okay yun. Actually, isa pang masarap ilagay dito, yung tropa nyo. Parcha. Okay din yun. Masarap din yun. Bakit ka tumatawa? May tropa ka bang panaut? Ha? Wala, lahat ng tropa ko, malagubok. Parcha. Yan. Ang sarap neto. Tapos, ipe-pressure lang natin to. Yun, nadali mo. Ayan na. Okay. Pressure lang natin to.
Depende talaga eh. Sa oras eh. Kasi ang mga pressure cooker, hindi pantay-pantay ng PSI yan. Kasi minsan may mga tagas na, or baka mamaya mas mabigat yung pito nyo. Iba-iba talaga yan. So, kung ako sa inyo, check nyo na lang. Pero kung wala kayong pressure cooker, pakuluan nyo. Ganun lang kasimple, diba? So, habang pinapakuluan natin yung dalawa, siguro pwede natin gawin yung pangatlo. So, yung pangatlo natin gagawin ay eto. Palulutungin natin to. At least susubukan nating palutungin. Siyempre, i-breading natin yan. Yung mga ganito, tulad ng balat ng baboy na medyo matigas pa, kapag yung pinirito mo, talagang magtatalsikan yan. Unless, i-bread mo siya. Ngayon, hindi ko pa alam kung breadcrumbs ang gagamitin ko dyan o cornstarch para Chinese-style fried chicken. Feeling ko, yun din ang okay. Walang itlog, walang kahit ano. Walang breadcrumbs. Ang hindi ko sure kung paano. Kasi, medyo may katigasan pa to. Tikman natin to, yung bandang tuhod. Yes, may tuhod po ang manok. Yung tuhod ng manok bilang patunay, diba? Okay na naman pala siya. Pero hindi ko na palalambutan to. Rekta prito na natin to. Check na natin kung pwede kasi kung konti lang muna ngayon, kung hindi, edi gawin na, sorry, diba? Tapos, syempre, kailangan ito ng sausawan. Tama. Kailangan sausawan na ito. Ngayon, kasi usually, barbecue sauce. Tama. So, mo yan. Imagine mo to na parang nuggets, nuggets. Alam mo yun? Diba, sa mga fast food, barbecue sauce yan madalas. Usually, ginagawang barbecue sauce, Jack Daniels. Oo. Parang gusto kong gumamit ng local. Alvin, ano bang meron tayo dyan? Tanduay Light. Pare, pwede to. Ba't hindi? Diba? Gawa tayo ng Tanduay Coke barbecue sauce. Uy. Ay, favorite ko yun, yung tiko. Tiko. Sarap ng tiko. Oo. So, lagay natin yan dyan. Shot! Shot ka na, pre! Shot ka na! Bago natin gawin kahit ano to, tanggalin muna natin yung alcohol niya. Pero pag pinakuluan nyo naman, matatanggal na yung alcohol content niya. So, iniinitan ko siya. Tapos, hindi natin dito sa taas. Hindi ko alam kung mag-aapoy ito. Ayan, nag-aapoy siya. Tanggalin lang natin yung alcohol niya. Pwede yung hindi gawin to, kasi mentras... Uy, gago, masusurog yung camera. Pwede yung hindi gawin to, kasi mentras pinapakuluan nyo naman, matatanggal naman talaga yung alcohol content niya. Wala namang problema. Ang gusto natin matira dito ay yung lasa mismo ng tanduay. Diba? Or any alcohol na meron kayo, wag lang siguro isopropyl. Do this with caution, ha? Next ingredient ay yung ating Coke, pare. So, pwede natin timplahan to. Paminta, garlic powder, onion powder, sa rep namin tinatawag yung onion powder para hindi masyadong tumigas. Baliktad, no? Pag ako nilagay sa rep, tumitigas ako eh. Smoked paprika. Tapos, pwede kayong gumamit ng asukal. Pero may honey kami dito. Yan. Pwedeng tomato, pwedeng banana, kahit anong ketchup na meron kayo. Pero kami dito ay tomato ketchup. Toyo. Siyempre, chicken powder. Tsaka syempre, oyster sauce. Kaya naman bahala sa kung anong klaseng mga bagay ang ilalagay nyo sa barbecue sauce nyo. Pero kailangan lang naman dyan, medyo maalat-alat, medyo manamis-namis. Yun lang naman eh, hindi naman komplikadong bagay yan eh, di ba? Haluin lang natin, pakuluin, tapos i-reduce natin hanggang lumapo. Tapos pwede nyo lagyan ng cornstarch to, pero ako mamaya na ako magde-decide na gano'n. Basta importante, pakuluin lang muna. Medyo lumapot, pero palaputan natin ng konti. Ayan, okay na yan, tikman natin. Akala ko ito gagalaw. Yung ulo yung gagalaw. Parang nakukulangan ako sa asin. United American Tiki-Tiki, pampalakas ng iyong baby. Okay naman sa'yo? Sarap sa manok, di ba? Ang pinakamahirap kasing i-adjust pagdating sa mga bagay-bagay talaga ay acid. Nag-iiba kasi yung dynamics talaga ng buong dish eh. Pwede natin gawin to. So yung mantika, pwede natin initin. Lahat sisi mo, timplahan na natin to paminta. Garlic powder. Siyempre, chicken powder, di ba? Yun. Yan. Wala nang asin, dito nakukuha ng alat. Tapos iangat lang natin yung pinakamalakas pagpapanis sa bahay na to. Ngayon, dahil luto na to, pwede natin tikman ng ganito. Malaman lang kung tama yung timpla. Sarap siya. Pwede naman siguro cornstarch, pero sa mga prito-pritong ganyan, tapos starch lang ang gagamitin nyo, maganda talaga potato starch. Ngayon, kakapit kaya. Kailangan pati yung mga buka-buka niya sa gitna. Wakwakin nyo. O yan. So ngayon, painitin pa natin ng konti yung mantika natin. Tapos di ko alam kung bakit 2 bowl yung kinuha ko. Tapos prito na natin. So, try na natin prito to, pre. Taba yan? Ayan. Parang masarap nga to, no? Oo. Ang masarap kasi dyan yung walang boto. Ang masarap dito, hindi makakain si Ian. Bakit? Fasting ka na, di ba? O yun, galit Ay, pa. puta akin yan! Ay, grabe naman yung Aqua Plus! Hindi po namin sinadya yun, ha? Pero, ang galing, ang tibay talaga. Para mukha ni Ian. Bagay na bagay talaga sa Ian, par. Ayan. Okay na, ere. Testing pa lang muna to, ha? Kaya konti lang muna yung sinalang ko. Kasi gusto muna nating malaman kung okay ba. Kaya nga testing kasi titikman natin, eh. Hindi, baka kailangan magugulat ka. Gulat ako, di ba? Tikman natin to. Mga 8 discounting. Uy! Di ba? Kabang ko. Okay.
lutuin na natin lahat. Ang dali niya lang gawin. Mahal ba siya kung sa mahal? Kasi pre, 400 pesos. Mga ilang piraso ba yun? Marami pre. Yung ano, dalawa. Nakita niyo isang balot kanina? Kalahating kilo yun, yung maliit. Mahal siya kasi, yung, lagi mo titignan, yung puhunan. Ang puhunan nito, 400. 470 isang kilo. May 47 pieces ba yan? Puhunan pala, 10 isa. Siguro mahal pero baka 15 isa. Ako gusto ko maging street food tong bagay na to. Pero kasi pre, isipin nyo, 2 pirasong paa lang yan sa sa bawat isang manok, diba? Yan. Galingan mo dyan sa bago mong posisyon, ha? Dito po sa Ninong Rai, pwede po kayo ma-demote. Pwede po. Wala sa camera 1, camera 2, may na lang ngayon. B-roll na lang. Sino ba kasi yung umalit dyan? Ito kasi yung magaling ngayon, Tensya na pre ah. Saan ka na nga dyan? What? Oh? Ayoko. Balik ka na doon. Hindi magkamali dito. Uy, grabe! Ang galing talaga ni Ninong Rai. Kunyari. Nalaglag tapos magugulat ka. Ay! Ay, hindi, si George. Pasama mo lang. Sama. Malalaglag. Ayos lang. Alam mo naman dito sa Ninong Rai, puro emosyon lang puhunan natin dito, di ba? Plating na natin to, par. Dito kasi George kasi, meron na rin matitinding connection sa palengke yan, alam mo yan. Nang bumili si Ian, baka yung 20 pesos tasang 30 singil sa kanya, di ba? Sabi nila, mukha daw calamares. Agree naman ako doon. Sabi mo naman. Conforme sa calamares. Oo, may peking calamares. Tanduay Coke barbecue sauce, di ba? Para lang mas maganda itsura. Maganda. Pogi ba? Maganda. Paano pag maganda? Ayun. Napaka-Serena Del Rim pala. Lagyan lang natin ng konting, pula ba? Paprika. Parang, what? Ano yan? Di ba? At eto na pare ang ating crispy boneless chicken feet, di ba? Habang nakasalang pa yung dalawa natin, with lamok. With Tanduay and Coke barbecue sauce, di ba? So habang nakasalang pa yung dalawa natin, tikman na natin to. At Jerome, slow mo ka muna ng konti. Ian, di ka pa uwi? Uy. Masarap. Lasang manok. Tapos, yung Talaga? Wow! Nakagulat yun ah. Pero yung niya, lagkit niya andun pa rin. Hindi siya sinlambot ng mga dim sum. Pero masarap siya kasi may texture siya. Prito to pre. Hindi naman ito braised, di ba? Yun, mamaya, malambot siya. Sausaw sa sauce natin. The perfect bite. May dugo pa, di ba? Narinig mo ba? Ay, may kanin. Ang sarap niyang ulam. May mga bagay kasing, ang sisig, masarap ulam, masarap pulutan. May mga bagay din namang mas masarap ang pulutan o mas masarap ang ulam. Pag nag-serve ka ng kaldereta sa inuman, maghahanap talaga ng kanin yung mga tao. Diba? Sinigang. May nakita akong post sa Facebook nung nakaraan, kanina lang ata. Inuman daw, sagot niya na daw yung pulutan. Tinapa yung dala. Pero eto pre, masarap siya. At di naman siguro dapat nakakabigla yung bagay na yun. Ngayon, etong ginawa natin. Ito ang pinakasimpleng version niya, 'di ba? Like sinausaw mo lang Pinipilit ako ni Alvin kanina na gawa daw ako na parang buffalo style. Yung gaganunan mo ng sauce. Pwede rin naman talaga 'yon, 'di ba? At pucha pre, ikaw ang gagawa ng unang tindahan sa Pilipinas, buffalo feet pare. Oo, di ba? 'Di ba? Buffalo wild feet, mga ganon, 'di ba? Alam mo 'yon, pwede 'yon. And kung ano yung sauce na paborito nyo, kunyari, typical na mango habanero, sriracha honey, mga ganyan. Pwede dito 'yan, 'di ba? Honey soy, yung mga ganyan. And tatanggap din to pre ng mga ng mga powder tulad ng salted egg, garlic parmesan. Tatanggap din yan. Ang sarap nito pre. Tsaka siya, mas hindi siya nakakaumay kasi, ewan ko pag nag-wings kasi ako, hindi ako nag-aanli wings kasi egol sa akin Kasi nakakaano lang ako 1-2 flavor lang ako tapos ayoko na. Dito rin yung iba dyan pre. Nakapaskil yung mukha sa mga tindahan. Bawal papasukin. Ito, feeling ko mas less yung umay factor niya ng konti. Iba pa yung texture na, tsaka may novelty pa pare. Ang ganda ng itsura, tignan mo. Diba? Pang pa yan, diba? Diba? Para malalaman ng kaliwa at kanan na paa.
Bakit ba mahalaga pa para sa'yo yun? Diba? Kakainin mo din Pero naman. pre, masarap to and open na open to sa mga posibilidad na gusto nyo pang itry sa kanya, di ba? So, ngayon, hihintay na lang natin yung mga... Yung dalawa pa. Siguro, in-next na natin dito is yung papares. Pares! Pwede, no? Pwede yun. Fried chicken. Fried chicken! O kaya, ano? Boss. Alam ba ang chismis? Ano yun? Eto oh. What? Oh, Grabe naman yan. grabe. Oh. Maingay ah. Ito ba? Alam mo na. Ano yan? Mainit-init pa. Oh. Oo! Talaga ba? Oo! Grabe naman yun. Di nga rin ako makapaniwala eh. Grabe yun. Ang lala nun. Oo. Eto, Oh, latest. ano yan? Bagong-bago. Kumapit ka. Bakit dyan? Ay, saan? Eto bagong-bago. Ano yan? New Happy Sulit Sakto Pack! Eto, hindi chismis. New Happy Sulit Sakto Pack. Talaga ba? Oo, pre, bagong-bagong packaging. Tumatayo, tsaka resealable pa. Ay, grabe. Buksan ko, ah. Oh, sige nga. Bukas na. Mag-toothpaste na ako. Oh, tapos sasara ko ngayon yun. Wow! Diba? Sulit na sulit kasi madaling ipiga. Simot hanggang huling patak. Talaga ba? Oo, ito paunahan tayo makasimot, oh. Sige, sige. Sa natin yan, ha? Oh, okay. Sige, o yan o. O, toothbrush. O. Walang toothbrush. Ay, wala ba? Oo, sisimutin lang, pre. Excited ka mo yun. Bad breath ka ba? Okay, paunahan, ha? Sige. Okay. 1, 2, 3. Nauna to. Hindi totoo yan. Ano? Par. Simot na simot dyan, pre. Simot nga. Ayan, no? Grabe. Wala nang tira dyan, pre. Pwede mo nang paripilan ulito, eh. Ay, oo nga. Diba? Simot na simot dyan, par. Grabe, motsi. Okay, sige. Nanalo ko, diba? Oo. Balik mo. Ano, paano ko babalikin Balik yun? mo. Grabe, boss. Sulit yun, ha? Aba, sulit talaga, pare. Alam mo ba, yung 150 grams yan, only 59 pesos. What? 59 pesos? 59 pesos lang. Sulit na sulit. Murang-mura. Grabe, murang-mura. Kaya mga inaanak, ipagkalat nyo na. Hindi ito chismis. New Happy Sulit Sakto Pack for only 59 pesos. Sulit gamitin. Sakto sa bulsa. O iyan, Tama. mag-toothbrush ka na. Oh, bakit? Kasi may mga nagsasabi, parang bad breath ka daw. Uy, sabi niyo. Hindi naman, ah. Hindi naman, boss, eh. Sipilyo ka na. Sige na. Ano sabi mga chismis yun, ha? Sige na, sige na. Hindi totoo yun. Sasabihin Sa'yo ko na yung blue, ha? Sige na, sipilyo ka na doon. Doon ka na. Par, may malunggay. Uulitin ko lang, hindi ito chismis. Sulit na sulit dahil madaling ipiga. New Happy Sulit Sakto Pack 150 grams for only 59 pesos. Sulit gamitin, sakto sa bulsa. Pwede kaya lagyan ng kalamansi ito? Gagana kaya dito? Wala, hindi niya kaya yung kalamansi. Ah, ang ganda! Kita ba? Ay! Ay, napunahit! Ano yan? Gelatine? Ay! Albine! Ah, diba? Hindi naman mukhang galit. Ay! Meron akong luto! Pa-arais! Wow! Yeah, pakuluin lang natin to. Kasi medyo malabnaw pa siya. Parang siyang sabaw. So palaputan. Galit na naman. Tapos, lapot lang naman yan. Ayusin natin yung timpla. Okay na ako dun sa pagkapulan niya eh. Pero, kulayan lang natin ng konti. Toyo. Alat na rin. Ang laki ah. Bin, 2002 pa lang magkaibigan na tayo. Nakita ko na yun sa'yo. Nakita mo na yung akin. Yung sa'yo, di ko pa nakikita. Nahawakan ko pala siya sa labas ng tela. Alam mo yun. Nor chicken powder. May kape pa, oh. Mike, Hindi na, oh. ikaw gumamit nun. Tangay, hindi ako na, si Tita gumamit ng minatamis na saging, oh. Oh, ano? Oo. Okay lang pala. Kasi white sugar talaga gusto kong gamitin. Ilang track ba gusto mong asukal? Hintayin lang natin kumuluto para lumapaw. Tapos, gagawa na lang kami ng fried rice. Hindi ko napapakita. Fried rice, papakita ko pa ba yun? Comment nyo sa baba kung gusto nyo makita yung fried rice. Nasa gitna kami ng pag-shoot ng content nung punta kami dito. Tapos feeling ko, may ulam ako. May paa ako ng manok. Kaso ganun talaga. Tunapay muna habang nag-aantay. Jollibee, baka naman. How are you, anak? You want more blood to be taken out of you? Are you gonna eat gulay na? Ewan ko kung gagawin niya talaga. You want tuna pie? Or you want gulay?
But we don't have gulay. We only have tuna pie. What if there's a gulay pie? Are you gonna eat the gulay pie? Ang Jollibee, kuha kayo ng gulay pie para makakain yung mga bata. Tapos kumakain ng gulay. Ay, sorry. Na akong magawa. B-roll kaya ako dito sa ospital. Natapos yung shoot kagabi kasi bigla akong kinailangan pumunta sa ospital. Lahat kami doon tuli. Pero sa anak kong supot. Bata pa eh. Bata pa. Wala magagawa. Wow, bata pa. Walang araw. Sabi niya nga sa akin, "No, Dad, I don't want the tuli." My son, believe me, you will be the one asking me to have your uten cut. Kompleto na to, pre. I mean, luto na to. Tira mo to. Camera to. Tira mo. Oh. Diba? Ang lambot. Oo, lotus pit na yan, pre. Diba? Lotus pit. Anyway, i-plating na natin to. Yung isa natin, pinapakulo pa natin. Ang ginawa lang naman namin dito kagabi, rep lang namin ang buo. Alam mo yung gawain lalaki? Hilalagay yung buong kaldero sa rep. Yun rin yung ginawa namin. Kanin muna. Siyempre, meron tayo ditong fly rice. Itong fried rice namin, din namin pinakita. Unlimited ba yan? Limited, sir. Limited, oh. May libre sabaw. Wala. Libreng upak meron. Gusto mo? Ano to? Maligno paaresan itong pinunta nyo. Oh. Siyempre. Uy. Oh, tingnan mo yan, oh. Bango. Paares na paares yung itsura. Di ba? Isang natin, fresh na fresh. Fresh yan from yesterday. All my troubles seem so far away. Oh, really? In yesterday, suddenly. Yan, garnish lang. Tapos, syempre kailangan natin ng chili. Meron tayo dito, uy! Chili garlic oil, tumatalsik pala Hawaii ko. From Secret Kitchen, pare, kay Marvin Agustin, di ba? Masarap tao. Konti lang. Tapos dahil special to, may kalamansi yan. Pero eto na, pare, ang ating paares, di ba? At eto na rin siguro agahan ko, di ba? So ano ba kailangan natin gawin? Picture mo na yan, just Jerome, so muna konti lang. Kailangan mo natin gumawa ng sausawan. Ganito yung pre, sausawan ko sa Pares Retiro. Ang toyo ko doon, di masyado marami, enough lang para magkaalat siya. Ganyan lang. Gusto ko maasim talaga. Yan. Tapos di ko sinasala yung buto para may extra challenge. Pag nakakita kayo nagsasala ng buto, baguhan yun. Kailangan di sinasala. Kung mapait, mapait. Mama, don't jiggle. It falls, diba? Chili. Par, yan ang perfect bite. Diba? Una sa lahat, amoy pares na ako, parang sinipa ako ng lansangan ng Retiro. Alam mo yun, yung umano sa akin eh. Uy! Ang sarap. Pag kayo maglalagay ng ganito sa restaurant nyo, magkakasira-sira sa mga customer. Yan, ngayon mo, the perfect bite. Sabihin mo! Kapagod ba? Oo. Minsan, ang tagal ko na nung huli nakakain na ganito kasarap na pagkain. Sige, tatanggapin ko yan. Yeah. Kasi masarap naman talaga to, pre. Masarap. Sir, Bakit? maaga pa. Kasi nag-lunch siya to eh. Nag-lunch na. Oo, takal-takal pagkain natin dito eh. Ano niya, kumbaga, mentor niya o nakakatanda. Tayuhan mo na yung overeating, masama yan. Sige mo yan. Overeating. Hindi okay yan. Sir, parang ikaw yung overeating. Ano? Ay! Ano sabi mo? Parang gusto ko, kasi feasting ko to eh. Parang iba yung gusto kong gamitin sa feast ko ah. Hindi, pero legit. Legit. Pati buho ko kumakain. Kinabahan! Masasalo. Hindi ko alam kung bias ako. Pero parang mas trip ko pa to dun sa tendon, dun sa litid. Hindi ko alam kasi ako eh. Anak ako ng magmamanok eh. Diba? So, mahilig ako sa paa ng manok talaga. Sarap na chickener. Chickener. Oo.
Isa lang yung texture niya. Whereas sa paa kasi merong various textures yan. May konting-konting laman yan sa bandang ganito. Kung manok, may konting black mararamdaman dyan eh. Tapos, minsan may iwang konting cartilage sa bandang tuhod. Ito pala yun, bandang tuhod ng manok. Tapos, paminsan-minsan, merong soft bone na naiiwan doon sa dulo ng daliri. Sarap din. So, may textures. Ako, kaya pa ako kumakain, wala pa kayo nakikita dinudura ko, di ba? Kasi maganda yung pagkaka-boneless. Ngayon, pwede nyo gamitin to. Pwede nyo lutuin to sa hindi boneless na paa ng manok, pare. And masarap pa rin naman siya. Ganun pa rin yung lasa niya. Pero, siguro, I'd suggest na i-boneless yun na, pre. Or bumili na kayo ng boneless kasi iba talaga yung eating experience niya. George, halika dito. Dumidila ka pa sa mata ko eh. Grabe. Ang sarap ng paares. Di ba? Sarap ng paares. Di ba? Maligno paares. Kung mag-i-invest ako, puta, yan talaga. Mag-i-invest, di ba? Hindi negosyo na si George. Pero legit, masarap, malagkit, tsaka ang ganda ng texture. Lahit niya lahat eh. Sabaw pa lang nito, baka 4 na kanin ka na. Diba? Kaya pag nagnegosyo ka nito, huwag kang papaaliray sa egol. Egol talaga. Ngayon, doon na tayo sa pinakamahirap at pinakahuli natin at yun nga yung ating head cheese. Or siguro pwede natin tawagin feet cheese. Tulad ng paa ni Ian. May keso. So yung idea natin na, pakita mo nga to camera 2, na ilagay sa isang strainer yung mga aromatics natin, gumana naman siya. Hindi naman siya nagtapon-tapon. So tatanggalin na lang natin yan. Tagay lang natin dito. Kasi magtutulo-tulo pa yan. Baka kunin din natin yung ikakatas niyan, pang gelatin. So papakita ko sa inyo yung hack mamaya kung ano yung pwedeng gawin kung sakasakaling hindi to mag-set. Kasi hindi naman talaga paang ginagamit dito eh. Ginagamit dito ay mga parts ng baboy, ulo, mga pata, ganon. Yung iba, kapag nakuha nila nito, ito yung mahalaga dyan eh. Yan. Kasi yan yung titigas. Yung ginagawa nila dyan, inaano pa nila, tawag mo rito, kinaklarify pa nila, kinokonsume pa nila para maganda daw yung itsura ng head cheese nila. Gets ko yun, pwede naman yun. Pero wag na dito sa atin kasi testing pa lang naman to eh, kung posible ba tong bagay na to. Pero malakas pakiramdam ko na pwede. Paano pakiramdam? Kuha tayong konti niyan. Yan. Ilagay ito sa rep. Ilagay ito para makita natin yung concentration ng gelatin natin. Ngayon, eto, gano'n siya kalambot? Ay! Ngayon nga, ay! Ngayon, durugin natin to. Ayoko itong ilagay sa chopping board kasi malagkit to eh. Diba? Ilagay nyo nila sa chopping board ha. Ako ayoko. Chopping board ko kasi mahirap hugasan. Diba? So, wag na. Ayan o, medyo tumigas yung gilid niya. Pero malambot yung gelatin. Baka hindi natin ito mapaset ng maayos. So, ang gagawin natin, meron ako ditong hinanda na gelatin na binabad ko na sa tubig. Ilalagay ngayon natin to dito. Tapos tunawin lang natin to, yung gelatin natin, tapos ihanda na natin yung mold natin. Hindi yung amag yung mold. So ito, na-dissolve na natin yung gelatin. Kuha tayo konti, tapos ilagay natin dito sa mold. Pare, paborito mo. Tinatago mo sa ibabaw ng ano. Hindi, ako sa likod ng encyclopedia. Walang gagalaw nun eh. May plastic nga pala to tong inano namin. Tong talaga, para madaling ma-unmold mamaya. Kayo mahilig sa mold mag-unmold na kayo. Meron tayong tubig dito na merong yelo at asin. Lalagay lang natin yan dyan. Ginawa ko lang talaga to para mas mabilis. Pero kayo, ang gawin nyo na lang, ipasok nyo na lang sa rep. Yan. Kailangan kasi yung unang layer ng ano natin, ng head cheese natin ay gelatin talaga. Tulad, nagdudugo ilong mo? Tapat mo! Ang dami nangyayari sa taong to. Takot pa naman sa dugo si Ian. May makukuha ba to na package? Ano? Death package? Ano ba? LBC package yun. Okay, so, George, it's your time It's to your shine. time to shine. Pinlanan ni George ko. Sige. Patigasin muna natin tong gelatin, tapos dala natin si Ian sa ospital. Tumigas na siya, pre. Ayan. Pakita nyo. Di sebo yan, gelatin mismo yan. So ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin ng laman. Gaya natin dyan. Yan. Tapos lalagyan uli natin ng sabaw, yung gelatin natin. Tapos dito rin. Yan. Huwag yung tipirin sa gelatin kasi kailangan nga para tumigas. Kahit may mold ka, minsan di pa rin talaga titigas eh. Oo. Yan. Yan. Actually, dapat talaga may kung ano-ano ingredients pa to. Pampalasa. Pero tsaka na yon. Kailangan lang muna natin ma-establish kung pwede bang gawin to. Diba? Madali nang i-modify ang lasa eh. Pero yung technique, yun muna yung kailangan nating makuha. Halos sakto. Diba?
Yan, okay. Sakto ah. Hanggang huling patak yun ah. Ngayon, konting tak-tak lang para sumiksik yung gelatin. Tapos pwede nating i-rep to. O kaya, since may ice bath na tayo dito, Yan na lang. lagay natin dito. Just make sure na hindi papasok yung tubig. Mas mabilis kasi talaga ang ice bath kaysa sa rep, sa totoo lang. So, hintayin na natin tumigas to tapos stick mo na natin. So, eto na siya. After siguro mga gano'ng katagal to? 2 hours? Mga gano'n, no? Firm na siya. Kaya siya may cling wrap para mas madali siya matanggal. Okay, pwede yung tak-tak mo na lang. Yan! Diba? Walang sebo, pre. Ang konti ng sebo. Meron man ay konting-konti lang, so hindi siya magmamantika sa bibig mo. Kasi dun sa ginamit nating sabaw, hindi siya masyadong mamantika. So siguro kapag gumamit kayo ng baboy, Masebo yun. hayop ka! Ang tagal ko lang nagpipigil! Magalaw yung kamay ko! Oh, handa na kayo sa cross-section? 3. Yan. So technically, karne na nakasuspend sa gelatin. Yun siya, oo. Ngayon, paano kakainin tao? Ganaray, ha? Kuha kayo ng ganyan. Tapos kukuha tayo ng tinapay. Wala nang plating yan. Wala, ito na yun. Ito na yung plating. Uy! Grabe! What are you? An idiot sandwich. Tinatanggal ko lang yung crust ng tinapay. Pinaka-social na mustard na meron kayo. Kami Pomery mustard. Okay pa ba yan? Pero pumasok ako dito, bright yellow yan. Pag wine, pwede permit. Pag keso, pwede permit. Ito, bawal. Oo, salagyan natin yan. Yan. Meron ko ng social na open face fit cheese sandwich, pare. So, I mean, kakaiba itsura niya. Pag nakita ko sa restaurant dyan, ano yan? Iyan, picture mo na ito, tapos Jerome sa mukha. Konti lang. Ito ay Revolution de Savoie. Ano ko yung ba yung basa dyan? Revolution de Savoie. Alam mo, Yan, social, di ba? Yan. Natutunaw din agad yung natin. Yung Gelatin. fit cheese natin, no? Kasi gelatin nga. Ay, no? Makintab siya. Diba? Social. Shit. Tikman mo, oh. Diba? Diba? Pag kinain mo siya dito, hindi siya parang malamig na karne. Hindi, sorry. Hindi siya parang tirang ulam sa rep. Mukha siyang cold cuts. Para siyang malamig na ham. Naalala mo yun? Si Alvin di niya masyadong trip yung mustard eh. Yung ganun ka-strong na mustard. Okay sa'yo? Nag-i-improve ka ha? Nag-i-improve ka. Dating gang ketchup ka lang. Gusto ko sa'yo, wala kang arte. Hindi ako tulad ba dyan Masarap. Okay sa'yo. Oh. Pero masarap, di ba? Okay sa'yo? Okay sa'yo? Mua. Naging French din. Halika dito. Tama. Oo nga, no? Lactose ka nga. Kamusta sa'yo? Okay. May kapareho na sandwich yan. Aadamin ko muna. Ano siya eh? Paano ko explain to? Yung texture niya kakaiba. Kasi gelatin. Wala masyadong nagdagdag yung keso. Kasi hindi nalulusaw yung keso eh. Ramdam mo yung hibla ng karne. Yun yung nakakatawa dito. Halika nga dito, Ian. Nando ka na. Ay, sorry. Mapait yung mustard yun. Ngayon, sige na, balikan na. Mayonnaise, pre. Ayan. I-try lang natin kasi masyadong naging star yung yung mustard. Oo. Kailangan lang kasi natin ng mayonnaise na konting pampadulas. Kailangan natin yan. Akala mo parang karne tapos malamig na gelatin. Feeling ko kaya ganon kasi walang fat, walang sebo, walang grittiness sa bibig mo. Eto, lasa mo yung siya mismo, yung head cheese mismo. Binili ka. Mas lasa mo siya, di ba? Actually, okay siya. Mas trip mo, may mustard yung wala. Okay siya. Ba? Nag-i-improve ka. Hindi, pero legit Kunyari meron kayong mga paapaalan na manok dyan o kahit mga nguso-nguso ng baboy. Alam mo yun? Pwede nyo nang gawin to eh. Kanina pa nila sinasabi meron daw kalasa. Naano ko rin siya pero hindi ko malaman kung ano yung kalasa niya. Pero legit Masarap to. Hindi siya mahirap na technique.
Hindi siya mahirap. Pakukuluan mo lang talaga, di ba? Actually, kahit wala na yung mga aromatics sa basta pakuluan mo yung karne mo, himayin mo, templahan mo, tapos buuin mo ng ganyan. Yung lasa kayo nabahala, pero yung technique, it will stay the same, pare. Ngayon lang ako nakakain ng... ngayon lang ako nakagawa ng ganyan. And ang sarap niya, feeling ko gagawin ko ulito. Ang social kasi, pre. Ay, ano yung ginawa mo? Ay, ano yan? Gumawa ako... Uy. Gumawa ako ng sarili kong cold cuts para sa mga bisita ko. Di ba? Out na. Bago sila mag-out, maraming salamat mga inaanak sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Ayoko ng OT, uwi na kayo. Maraming salamat mga inaanak. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. And ayun, kung meron kayo naiisip na ipagawa sa akin, comment sa baba. Pag ginawa nyo to, tag nyo ako sa lahat ng social media ko. Tumatakbo. Tapos, hindi. Tapos, ayun, like, subscribe kung nakakuha kayo ng value dito sa episode na to. I love you all mga inaanak. Okay, 5:01 na.